So hello mga guys, so for today's video, so tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng gantong electric fan. So sabi nga pala dito ng may-ari mga guys ay nung pagsaksak daw nila ay parang may nasunog. So bago natin to malaman kung ano talaga ang sira nito, so papasok ako muna mga guys ng intro. Kung may tanong ka sa kuryente at repair, may sagot dyan, hindi ka mawawala sa ere. Tips at tutorial, swak sa'yo to. Kay electrician din, siguradong matututo. Isang click lang, madali lang gawin. Huwag nang mag-atubili, tara na't pindutin. Paki-follow mo na, huwag kang mahihiya. Like at share mo na, para sa iba. Comment ka lang kung may tanong ka. Subscribe ka na rin, huwag kalimutan ha. Huwag kalimutan ha. Mula wiring hanggang sa pag-aayos, step by step guide, walang palya, tuloy-tuloy. Para sa bahay o sa trabaho man, si Vince ang guide mo, siguradong maaasa. Ayan mga guys, so dahil napasukan ko ng intro, so tuturo ko na sa inyo kung paano repairin to itong gantong electric fan. So tatanggalin muna natin ito mga guys, yung kanyang pinakatakip. So kahit hindi na pala ito mga guys, sorry. So ito lang ating tanggalin mo guys, kasi sabi nga naman yan, ari, so may nasunog lang daw. So, may-ari nga pala nito mga guys ay malapit lang rin dito sa amin. So ito nga pala yung guys, yung kanyang switch. So wala akong mga guys ng gamit. Mga guys, so aking bubuksan na yung kanyang takip sa likod. So ito lang naman talaga yung unang binubuksan kapag dito yung sira niya. Minsan kasi mga guys, ang nagiging sira ng mga gantong electric fan ay minsan yung capacitor o yung kanyang mismo pinakamotor. Yan mga guys, so dahil nabuksan ko na, so may napansin ako dito sa loob ng kanyang electric fan, I mean ng motor. So may napansin ako dito, so ito siguro ni-repair na to. So kasi may napansin ako dito, may tali siya ng wire. So pakita ko sa inyo para maliwanag. So mga guys, ito nga po pala yung tinutukoy ko. So yan, so may tali siya dyan, so isusum natin. Yan. So ito yun mga guys. Yan. So ito, tali ito ng wire. So ito ang pinakadelikado mga guys. So wag nating gagayahin to. Delikado yan. So masusunog talaga yan. So kumparahin nyo lang mga guys, yung pinaka tanso nya nasa loob, pinakakabit, yun. Yung tansong yun. So umiinit yan. So bawal lapatan ng malambot yan. So
So, kaya siguro nasunog pag saksak ng may-ari. Ayan. So, minute kasi yan mga guys. So, may posibilidad siyang masunog talaga. Kasi yung ganito kasing wire mga guys. So, malambutin lang to. So, kung sa soldering iron, so madali lang siyang mapasok. So, maluluto agad. So, di baling kung nakakabit dyan ay yung kawad lang na manipis. So, pwede yun. Hindi na makakasunog yun. So, pero pag ganito mga guys, yung tali ng wire. So, masusunod talaga yan. So, kung napapansin nyo mga guys, so, ayun. So, may itim na yung kanyang wire, ayun. Sunog na. Ibig sabihin, naluluto yung kanyang wire. So, yun mga guys. So, huwag nating gagayahin to. So, hindi ko lang alam mga guys kung sino ang nag-repair nito. Kasi pina-repair lang ito sa akin. Baka delikado. So, ngayon mga guys. So, akin siyang tatanggalin. So, kahit ako mag-repair mga guys. So, hindi ko ginagawa yan sa ibang nare-repair ko. Nagandang din talaga. Kasi delikado. Kasi yung pinaka-tanso niya, so umiinit yun. So pag nakalapat talaga yung wire noon, yung parang halimbawa ng ganito, nakalapat sa pinaka-tanso niya, I mean ito yung itinali nyo, so masusunog talaga yan. Kasi yung tanso niya, sabi ko nga sa inyo, so umiinit siya. So kaya pag maganda tayo mga guys, so huwag natin talagaan. So, di bali na pwede natin siyang talian ng hindi naluluto. Pero pag wire, so hindi pwede maluluto talaga yan. Makakasunog pa yan. So, ang gagawin ko dito mga guys ay aking kakatering. So, bago ko pala kakatering siya mga guys, so bubuksan ko muna to. Buksan ko muna ito mga guys. Ayan. So, tanggalin ko lang ito mga guys, yung kanyang tornilyo. Kasi nung tinester ko ito mga guys, so okay naman siya. Pumapalo naman. So sabi lang talaga ng may-ari, nagpa-repair ay pagsaksak daw nila ay parang may nasusunog. So sa tingin ko ito mga guys, so umiikot to. Umiikot tong electric one na to. So wala siyang diferensya. So dito lang siguro yung diferensya niya. Kaya siguro umuusok. Natural, kung tayo naman, natural kabahan tayo kapag ganun yung ating electric fan umuusok. So, magaling na tayong safety. So, tuturo ko rin to sa inyo mga guys kung paano magkabit ng pagbabalik nito pag natin binaklas. So, kasi mga guys, tatanggalin ko lang yung kanyang nakatali sa kanya. Kailangan nang tanggalin. Mga guys, so dahil na baklas ko na siya, so ito, so yun na, tama yung aking sinabi sa inyo.
Na yun yung kanyang sira. So ito yung mga guys. Ito yun. So tinalian nga nila, so kaya nag-amoy sunog. So ngayon mga guys, so babaguhin ko siya ng tali. So para ma-repair natin tong kanyang electric fan. Pasensya nga po pala kayo. Pasensya nga po pala dahil sabi ko yung kanina yung sa may kawan. So hindi po pala pwede yun kasi may posibilidad na rin siyang masunog. So ang ginamit yung mga guys ay itong parang seda niya, tali. So ito pala yung ating pwedeng gamitin mga guys kasi ito naman ay hindi siya karakarakan nasusunog. So huwag tayong maglalagay pala mga guys ng kawad kasi lalo na tanso to. So bawal siyang magdikit-dikit. So may posibilidad talaga siyang masunog. So tatalian ko lang mga guys. Dahil tatalian ko na siya. So kaya lang pagtatali mga guys. So kayo na ang bahala kung ano ang gusto niyong tali. So yung ginawa kong tali mga guys ay ganito lang. So pwede naman yan. Basta mga guys pag tayo nagtali, so hindi lang siya sasayad. So pwede na yan. So kakabit ko na siya mga guys. Dahil naitali natin siya. Para masimbol na rin. Kasi sabi nung may-ari, kung nayari ko na daw na repair na. So kaya ito pinagtiyagaan ko na repairin. So kahit medyo pagod na tayo. So maghapon na rin kasi ako mga guys nagre-repair. So napapanood nyo naman sa aking vlog. So tuloy-tuloy nyo yun yung aking uploaded ng video. So pasensya na nga pala kayo mga guys dahil hindi ako nakapag-upload noon ng video kasi nakapokus talaga ako doon sa paggawa ko ng poultry. I mean kulungan ng 45 days. So dahil yan mga guys, so nasimbol ko na, so ikakabit ko na siya. Pag tayo nagkabit nito mga guys, so susulot lang siya. Yan. Sulot lang natin ito mga guys. Tapat lang natin dun sa kanyang pinaka-bushing. Yung butas niya. Parang sa bearing. Tapat lang natin siya mga guys. Para sumakto siya. Yan. So pag tayo nagsulot nito mga guys ay huwag natin bibiglain. Kasi baka madali yung ating tinali. Kasi may wire to mga guys, yung tanso na manipis. So pag naputol yun, so ibig sabihin, mahirap na siyang ibalik. So kaya pag tayo nagkabit nito mga guys ay ingat lang tayo. Para yung ating nire-repair ay maayos. So tornilyo ko lang ito mga guys. So pagkatapos ito mga guys ko itornilyo, ay aking ite-tester muna siya bago natin isaksak. So ito lang talaga yung salarin mga guys. So ayan. So napapansin nyo naman, so tumigas yung kanyang wire. So para kasi ito mga guys, wire ng speaker. Ayan. May ano talaga siya, nasunog. Kaya siguro siya mga guys ay
parang ano, kasi sabi ng mayayari, may na parang may naamoy sila, no? May nasusunog. So, yan yun mga guys. So, ngayon, napalitan ko na siya ng tali. So, nagkakabit lang ako mga guys ng tornilyo. Para masubukan na rin natin kung okay na siya, kung wala na siyang mga ngamoy. Yun lang naman ang sira nito mga guys. So, may nangamoy lang. So, yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung dinester ko, so okay naman siya. So, pumalo naman siya. Yung isinwitch ko siya. Dito yun mga guys, yung sinwitch ko dito. So yan, so dahil na itornilyo ko na siya, so yung kanyang capacitor naman. So, tutornilyo ko siya ng mga guys dito. Yan mga guys, so dahil na-assemble ko na siya, so naikabit ko na rin yung kanyang switch. So ito lang yung aking kakabit mga guys. Yung kanyang pindutan. So bago natin siya i-try mga guys sa mismo niyang saksakan, so atin muna siyang gagamitan ng multi-tester. Yan mga guys, so dahil nakakuha na ako ng tester, so pag tayo nag-test nito mga guys, so palagi tayo maglalagay sa times 1. Pag ganito yung ating itetest, so tingnan nyo lang mga guys kung papalo siya. Ayan. So akin siyang itetester. So ito lang yung ating itest mga guys, yung kanyang plug. So naka-switch na yan mga guys sa number 1. So ngayon isuswitch ko siya sa number 2. So yan mga guys. So naka-zero na siya. So hindi na talaga siya papalo. So yan mga guys, so dahil pumalo siya, so ibig sabihin okay siya. So ngayon mga guys, so itatry naman natin siya sa saksakan. So saksak natin sa outlet. So tatry natin mga guys. So sasaksak ko na siya mga guys. Try natin siya kung iikot siya at hindi siya mangangamoy. Yan. So tingnan natin sa number 1. Taka ko dito, ba't hindi naikot? So yan mga guys, so luwag lang pala yung aming saksakan. So umiikot siya. Yan. So yan siya mga guys. So dahil naka-repair na naman tayo ng electric fan, so okay na siya. So sabi ko nga sa inyo kanina, sabi nung may-ari, so nangangamoy. So may nangangamoy daw sa loob dito. Dito sa loob. Sa pinaka kanya motor. So ngayon, obserbahan muna natin ng mga ilang minutes. So kung napapansin niyo naman mga guys, ay wala siyang hindi siya napuputol yung kanyang ikot.
Kasi mga guys, pag may nasusunog yan, so palagay ko, hihinto yung pinaka-ikot niya. So yan mga guys, dahil na-repair ko na siya, so wala na rin siya ng amoy. Wala na siyang nangangamoy. So ito talaga yung salarin mga guys. Kaya siya lang nangangamoy. So okay na siya. So wala rin siyang umiinit. So yun lang mga guys. At magpapala muna. So bago yan, so huwag natin kalimutang subscribe to. And pakapindot lang ng notification bell para laging updated kayo sa aking YouTube channel na ina-upload na video. So yun lang mga guys. Kita-kita tayo sa next na upload na video.